Marami ang nagbukas na food park. Ano yun? May bakal doon. Actually bawal to eh, kasi di ba ano to eh, walking path ba yung tawag yun? So meron tayong sniper dito. Uy, naka TRC swing arm din oh. Okay pala talaga eh oh. Oh, big bike concept oh. Naku, i-review natin to sa Facebook. Abangan nyo guys. Ayan. Alright. Boss, magkano? Sa Fernando? 5-5. Hello guys! Welcome to Project RFI na naman tayo. Ngayong araw, gagamitin natin ang Z1000 at nakalimutan ko last time na dalhin yung kapirasong fairings niya para gayahin yung kulay para dun sa ating fairings na ipapa-repaint sa 5J Customs. Ngayon naman, pupunta na tayo ngayon doon ng naka big bike para mahatid yung kapirasong ang fairings. At sa ngayon, nakahubad si RFI no. At sa next video natin sa Facebook, i-install natin itong bagong BRD aluminum gas tank at yung ating HYB fittings para dito yan. So nagdadalawang isip ako kung silver or red kasi blue na tong hose. So alam niyo naman pagka Thai concept, red and blue yung combination lalo na sa mga fittings no. So kung isi-silver ko to, may iwan yung blue, hindi sila partner ng blue no. Kailangan may red siya. Para alam mo na, dagdag detalye and sa unang tingin, wow, 'di ba? Modified. Nandito pa rin yung aking titanium radiator hose. Ang ayoko lang doon, kapag nilagay mo 'yon, gagamit ka pa rin ng rubber hose. So wala siyang clamp kagaya nito. So mangyayari, pangit tignan kasi titanium tapos pagdating dito rubber. So nasan yung point ng pagiging titanium hose niya kung gagamit ka pa rin ng rubber, 'di ba? Okay, let's go. Hatid na natin kay 5J Customs sa Apalit, Pampanga. Kagabi galing kami doon kina 5J Customs at doon na kami nag-dinner. Hindi nga lang mapipinturahan ngayon yon dahil yung kulay na gagayahin nasa akin pa. Madali lang matapos yung pinapapintura ko dahil una sa lahat bago lang yung fairings no, wala pang masyadong tama, wala pang mga basag, walang masyadong gas-gas. So lilihain lang siya ng konti para kumapit yung bagong pintura kasi pagka smooth yung surface na pipinturahan mo, mababakbak lang din. Kaya nga diba merong primer na tinatawag bago mo bugahan yung pinaka color nya and then tatap coat mo. Since plain color lang naman at wala nang design, 3 araw tapos. Lalo na yung lugar ni 5J Customs is bahay, hindi naman siya shop. Pagdating ng alas 5 sarado na. Yung sa bahay niya kahit gabi niya bugahan ng pintura, pag gising ng umaga tuyo na, diba? Kahit naman gabi banatan, okay lang naman sa kapitbahay dahil hindi naman maingay yung pintura. Pagdating naman dun sa amoy, since pairings lang naman at tabing ilog yung kanilang pinagpipinturahan, so walang magiging problema. Pero kapag buong sasakyan na ibang usapan na yun no? Nakita niyo naman yung pairings ng Raider, diba? Ang konti lang, 6 pieces lang. Since tayo ngayon ay pupunta ng Apalit, mag-expressway muna ako, tapos talabas tayo ng San Simon para medyo makabawas sa traffic ng MacArthur. At tayo ngayon ay tinatahak natin ang Porac Expressway. Plano ko ngayon, since lagi tayong pumapasyal sa mga food park, nasabi nga ni Pitts Lopez na may magandang food park sa Malolos. So after nating ihatid ang fairings ni Z1 sa 5J, dediretso tayo sa Malolos. Kaya kung mapapansin niyo, 2:30 na po ako lumabas ng bahay kasi ang food park maganda yan sa hapon at gabi. Nag-uumpisa yan ng alas 5 ng hapon hanggang mga alas 9. At sakto-sakto, tiga Malolos lang si Pets. Doon na tayo magdi-dinner. So yung food park, magmimerienda lang tayo doon. Marami ang nagbukas na food park. Ano yun? May
may bakal doon. Marami ang nagbukas ng food park ngayon kasi nga magpapasko. So, di ba? Pagka magpapasko, panahon yan ng family reunion, di ba? Preno ko sa likod, madumi yata, pero akala mo minsan sa'yo no? Yun pala sa ibang sasakyan yung narinig mong eek. Dito sa San Fernando Tollgate medyo mahina nga lang yung reading ng kanilang RFID. So kagaya nyan yun, diba? Doon sa pagpunta natin sa bahay ni 5J Customs, first time ko lang pumunta kagabi. At sa ngayon, dahil ginagawa yung kalahati ng kalsada doon sa bungad papasok ng Apalit, sobrang haba ng traffic, talagang isang oras ako gabi. Eh di ba, kung napanood nyo yung video natin sa Facebook, nakamontero tayo pumunta sa kanila. Ang nakadagdag sa haba ng pila ng traffic is yung mga nagka-counterflow. Hindi natin maiwasan yung kasi baryo, di ba? Okay lang, mga tricycle nagka-counterflow pagka nakita nilang sobrang haba ng pila, doon sila sa kabilang lane. Eh kaso may truck na parating, eh ano pa ba, lang naman a-attract yung truck, eh nasa right of way siya, tsaka truck yun. Pa-addressin mo di ba, hirap nun. Eh sakto, pumunta ako sa kanila alas 6 ng gabi, eh rush hour yun, di ba? So yun, wala, tsaga-tsaga lang talaga, nagkataon lang talagang ginagawa yung kalsada. Pero pagka hindi ginagawa, okay naman, saktong traffic lang, normal. Eto na yung San Simon, sana wag lubog. Nabanggit ko sa inyo si Pitz Lopez, makakwento ko lang sa inyo. Na-meet ko yan noong nagpa-meet and greet ako doon sa isang restaurant sa Bulacan. Ay teka, ba't ako sa cash? RFID nga pala ako. Nasanay ako sa Montero, wala pang card kasi. So yun, nakipag-meet ako sa mga subscribers doon sa restaurant sa Bulacan. At isa si Pitz Lopez na nag-attend doon. Naalala ko pa yan kasi sila yung mga solidong taga-subaybay natin. So yun, si Pitz ay Kapampangan din. Tapos yun, masipag siyang mag-message sa akin nun eh gusto talaga niya ako makita, gawa ng syempre Kapampangan, sa Kapampangan iba yung dating may isang vlogger na laging nagra-rides, nagbo-vlog dito sa Pampanga. So syempre, di ba, alam mo yun, kapag kabalen mo, kasi yun kasing tawag sa amin kabalen, iba yung feeling pag napapanood mo yung sariling lugar mo at proud ka kasi nabablog ko yung lugar. Halimbawa, meron tayong kapwa Pilipino na lumalaban sa ibang bansa, sa sports ganyan, di ba, nakaka-proud kasi Pinoy siya So pag tayo naman dito sa vlog natin, nakaka-proud kasi nakikita natin yung bayan natin tapos Kapampangan pa. Kahit nga hindi ako magsalita ng Kapampangan, alam nilang Kapampangan ako, gawa ng yung accent natin. Kahit nagtatagalog, meron pa rin kahit papaanong Kapampangan accent na, di ba, na naririnig natin. And minsan yung Kapampangan words na halo ko sa Tagalog, hindi ko namamalayan. Meron kasi mga salita na hindi ko alam talaga yung Tagalog. So yun, hanggang ngayon si Pitz ay nakakasama natin at naging kaibigan natin, pati yung mga kaibigan niya. At isa na nga doon si Jeric Wahe. Tuturing natin silang kaibigan kasi sila yung mga taong kahit walang kapalit, although nagpa-vlog tayo, pero pararamdaman mo naman sa tao yun na may hiningi ka, may hiningi sila, walang singilan, kumbaga walang sumbatan. Kung ano man yung nahingi mong pabor sa kanila, mabigat man o magaan, wala kang maririnig sa kanila na kesyo ganito o kesyo ganon. Basta mararamdaman mo yun sa isang tao. And the way na magkwento sila laban sa ibang tao, wala kang maririnig na isusumbat din nila sa ibang tao. Nagets ba? Yung mayroon kang nakakakwentuhan na nagkukwento siya about sa ibang tao, yung mga bad experiences niya, kung sa'yo nakakwento niya, paano pa kaya kung ikaw yung nagka-atraso sa kanya, di ganun din ikukwento niya sa'yo, parang ganun, di ba? Kaya i-observe nyo rin yung mga nakakausap nyo mga tao, pagka sila bukang bibig nila yung mga ibang tao, malamang sa malamang ikaw din ganun ka rin sa kanya. Basta ganun ako mag-judge ng tao. Kung sa ibang tao nga nagawa niya, sa'yo pa kaya, di ba? So kina Pitz at kina Jeric, wala akong nakitang ganun sa kanila. Talagang given na sa kanila yung palabiro. Alam naman natin sa mga tropahan yung biro, di ba? Lalo na si Pitz. Sigurado napapanood niya 'to Di ba, Pitz?
mag-comment ka naman. Ipipin ko yung comment mo para makita ka nila. Diba? Ano bang itsura ni Pits? Sa mga ibang followers natin dito, kilala nila si Pits. Madalas natin siya nakakasama nung mga bago-bago pa akong vlogger. Ngayon medyo nabisi lang at si Pits kasi naka-aerox, so hindi siya nakakasabay sa akin kapag may biyaya ko malalayo. Dito banda sa Apalit, merong konting ginagawang kalsada, although doon sa pinaka main na town nila is okay na yung kalsada, no? So dito binasahan nila kasi Maalikabok. Ito yung kalsadang ginagawa pa hanggang ngayon. Na-vlog ko na to last time. Ang alam ko yung Raider ang gamit ko nun. Binasahan nila kasi sobrang alikabok dito. So sa mga ganito ka-traffic, dito nag-overheat yung baterya ng GoPro ko. Hindi yung GoPro, yung baterya. Merong sensor yung GoPro na kapag umiinit na yung battery papapong pa. So kapag ganito, vlog mo lang ng konti and then yun, stop mo na yung video, gawa ng masisira lalo yung baterya mo kapag nainitan. Malagpasan ko muna itong traffic na to. Dito sa part ng Apalit, accident prone itong lugar na to. Lagi akong nakakakita ng mga natutumbang motor dito. Kagabi ka lang meron akong nakita Hindi ko maintindihan. Open naman to, pero siguro dahil sa road condition, possible. Tapos maraming mga inuman din dito. So baka, 'di ba, naging isa sa dahilan is yung drunk driving. Tapos pagka nagugulat sa lubak, ayun, nasesemplang. Hindi ko na sana mapapansin yung kalagayan ng kalsada. Kaya lang kagabi may nakita akong aksidente, 'di ba? So ito na yung sinasabi kong pinaka main town ng Apalit, no? Ang daming mga tindahan, tsaka may terminal ng bus. Tapos traffic na. Susuungin natin ngayon yung sinasabi kong traffic kagabi. Ito na yung Apalit Public Market. Na-miss ko yan kasi dyan ako bibili ng silver na accessories na kwintas, sing-sing, ganun. Habang ngayon hindi traffic, oh. Yan, yung mga nagka-counterflow na gano'n, no? Normal na yun, huwag ka nang magalit. Kahit pa sabihin nating lumalaki yung ulo kasi pinagbibigyan, sobrang traffic talaga dito at hindi gano'n kaluluwang yung mga kalsada. Ano to? Pwede na tayo? Saan ba? Saan ba? Dito sa side pwede? Mukhang pwede naman, no? Diba? Actually, bawal to kasi, diba, ano to walking path ba yung tawag yun? Hop. Pero gawa ng traffic, so ganun. Pwedeng pagtsagaan, pwedeng, di ba? Pwede muna, ganun. Para maiwasan talaga ang away, disgrasya sa kalsada, huwag nating ipilit ang ating rights lagi. Oo, tama yung alam mo yung karapatan mo sa kalsada, pero for the sake na wala nang abala, tsagain mo lang. Eto na yung tulay ng railes ng tren, no? Di ba nagbago lahat ng lugar dahil dito, no? Ang haba niyan, guys. Nakaka-excite tuloy pagka natapos na yan, ano? Yun, no? Grabe, di ba? Diretso hanggang Clark yan. Tapos dito hindi ko alam kung saan yung tumbok niya, pero definitely Manila yan. Si Jeric Wahe, kung maalala ninyo sa previous vlog natin nung pinaka-repaint natin yung ating NMAX, meron siyang shop sa San Simon. Ngayon nilipat niya yung shop niya dito sa Apalit dahil mas malapit nga naman sa bahay niya. So, dito lang yun sa main road, hindi ko lang sure kung saan banda dito, basta dito lang yun. At same din naman, motorcycle accessories and yun nga, repairs. Ayun, doon pala papasok. Lumagpas. Alanganin kasi yung entrada Mukhang hindi ako pwede tumira dito pag dala ko si Raider. Sa haba ng dadaanan natin, ang dami mong mabubulabog, no? Masikip lang talaga yung kalsada, no? Pag yung Ranger ko dumaan dito tas may kotse, naku, hirap nun. Tignan nyo yung sikip, tas may nakapark pa na trike. So sobrang sikip nga. Pang-isahan lang yung sasakyan nung kalsada. Ayun, so nandito na ako. Pakilala ko sa inyo si Pits, no? Par, nakuha ko na mo yung Tagalog ko pala na. Iwan ko na lang yung engine guard.
Ang madali lang tanggalin yan, allen lang naman. Kaya makanya kulay kanyan eh. Ganyan yung kulay ni Raider niyan, 'di ba? Ang pinyen eh. Marami kasing iba't ibang green. So kailangan talaga may sample tayo. Kaya naman, 'di ba? Oo. Para pag pinark natin sa garahe, pare-pareho yung kulay nila. Pati yung sniper niyan. So meron tayong sniper dito. Uy, naka-TRC swing arm din oh. Okay pala talaga oh. Brembo white logo. Sayang, buti pang hindi ko na binenta yung ganyan ko. Hindi, sa bagay magre-red logo na lang tayo. Ano to, Malaysian concept? Ang ganda pala oh. Pro category? Pro kasi org yata to eh. Ay, ayun oh. 4-pot. Magkano kaya to? Ay, Brembo din yung disc nyo oh. Upang X-Max yata yung kanyang ano oh. Front shock oh. Ano pinagawa niya sa'yo dito? Pintura lang? Build. Ang galing oh. Ganito talaga to? Palit na to. R15. Nice. Ganda. Oh, big bike concept oh. Naku, i-review natin to sa Facebook. Abangan nyo guys. Raider Carb big bike concept. Tingnan nyo yung likod niya oh. Single swing arm. Kaso sa show kasi madalang lang yung big bike concept na category no. Pili lang eh. Pero pag nagsawa tayo doon sa Malaysian, i-big bike concept natin no. Tapos pan daily natin. Nagkarga din ng makina yan siyempre. High stock lang din. Pang show lang talaga no. Pero dapat 200cc to. Sige, kalagin na natin yung underbelly cover para tuloy na tayo sa saan ba? Sa Malolos? Food park. Gutom na ako Food park kagad. Sabay muna. Sige, bahay nyo muna. O kaya sa ano na lang, sa house nyo. Pwede rin. Si Sir Aris, nasan ka na? Ay, mimit natin yon. Alas 5. Sa bahay na lang. O kaya dun sa house nyo. Pwede rin. Anong gusto mo? Mas okay sa house siguro. House na lang. Bahay kasi pangit sa bahay. Sa house na lang. Okay, sige. Sige, gets. Ay guys, tinatanggal na namin yung underbelly protection or araro kung tawagin. Yan. So ang plano namin is tutuloy muna kina Fitz sa Malolos at 10 minutes away lang naman yung food park doon sa kanila. Sabay natin sila ngayon kasama si Jeric. Alright, back to main road. Sakto, lumabas na yung mga estudyante no. Eto si na Fitz, naka Aerox, si Jeric naman naka NMAX. Parehong version 1 yan. Susundan lang natin sila. Although doon sa bahay ni Fitz, dati na kaming pumunta doon. Super bait niyan si Fitz. Sipin mo yon no, i-invite ka sa bahay nila para pakainin ka at ituring ka as tropa. Kagaya ni Jeric kagabi, talagang naghanda sila ng pagkain for my family. Napakabuti nilang tao. So meron tayong bagong rutang papasukan at sabi nila mas okay daw dito kaysa dun sa kaninang dinaanan natin. At mas okay nga naman kasi kaysa bumalik dun sa dati, pa towards Manila tayo eh. Mas maganda dito, maluwang, hindi traffic. Parang yung dinaanan ko nung sa Minalin wala lang siya mga bakod sa gilid palaisdaan siya Ayun, may nilabasan kaming kalsadang napakataas. Anong lugar kaya to? Para siyang dike no? Ang taas Ayun, dito pala sa may papuntang Kapalangan. Pumangit lang yung daan dito. Dati okay dito eh. Mas maganda nga naman dito. Hindi man kami na traffic. Medyo hirap lang mag U-turn dun Right, MacArthur Highway na. Ito yung tulay na maganda mag photoshoot Wala nang dumadaan na 4 wheels dyan, bawal na kasi siyempre matanda na yung tulay. Ito na yung bagong tulay ngayon. Okay, ito na yung boundary ng Pampanga to Bulacan. Alam na alam, ito na yung Jed's Island. Pero maganda dyan. Alas 4 pa lang ng hapon. So pagka napaaga tayo ng konti dun sa bahay ni Napits, doon na tayo maghihintay ng oras. Ayun ang haba grabe ang saya. Sarap yata bumiyahe dyan kasi elevated siya, di ba? So kitang kita yung paligid, tsaka safe. Walang mga possible na mangbato or tumawid o kaya naman flood. Dati nakikita ko lang poste-poste. Ngayon meron na siyang daan. Ang taas no? Ayun lang, putol na siya.
sila eh. Tagal kung hindi dumaan dito. Madalas ako sa Malolos nun eh. Mabilis din magpatakbo si Pitts ha. Pitts for speed din siya ha. Parang naamoy ko yung gasolina ni Pitts ha. Eto na yung Vista Mall. At sa likod niyan, Camellia. Doon sila nakatira. Maganda dyan sa entrada nila. Pwede kang konting bomba lang. Kasi mall yan eh. Covered kasi yung entrance nila. Kaya kahit konting bomba lang, agos sa dibdib. Ayan o. Pero okay yung lugar nila eh no. Paglabas mo, Vista Mall eh. Naiwan si Jeric eh. Ayan na siya. Nice, makakabomba ulit kahit konti lang. Ang ganda ng lugar nila eh, no? Kaso nung nakaraang malakas ang ulan, medyo nag-flood daw dito eh. Siguro nag-fail yung flood control system nila o yung water pump, ganon. Kasi mukhang mataas naman yung lugar nila eh. May mall pa sa harapan. Siyempre di naman sila magtatayo siguro na mababa sa, di ba? Sa main road. Siguro wala lang nilabasan yung tubig or barado yung mga drainage system nila. Kaya yun, naipon yung tubig sa loob. Eh kung makikita ninyo, walang lupa dito. Puro mga kalsada, sementado. Oh, so walang sisip-sip ng tubig. Ganda ng entrada talaga ng Camellia. Kahit nung pinuntahan ko sila, kung saan natin hiniram yung H2 nun, ganito rin, di ba? Lupit. Yun nga lang, medyo may kamahalan ng mga bahay dito. Nasa 3 million to 4 million. Pag sobrang laki, 5 million. Pero ang maganda, hindi sila dikit-dikit. Pero may parking sa gitna ng dalawang bahay. May basketball court pa oh. Ang lawak ng daan oh. Doon sa amin, masikip nga lang. Tsaka dikit-dikit yung bahay. Kaya ang ginawa namin, kumuha kami ng 3 bahay. Yung dalawa sa akin, yung isa sa mother ko. Eh swerte pa, magkatapat yung nakuha kong bahay. At may extra lot. Kaya mas malaki siya. At swerte, walang makakapag-park sa harapan ko. Nandito tayo sa bahay ni Pitts. May dalawa kaming tropa na hinihintay. Si Aris na naka Yamaha R6 and then yung si Lawrence Baluyot. Tropa nating nagbibuild at nagsasagawa din ng motor show sa Pampanga. Ito nga pala si Boss Aris oh. Ayan oh. Hello. Pakita ko sa inyo yung motor niya. Ito yung motor ni Boss Aris. Yan oh. Yamaha R6 Raven. Tapos repainted na siya. Candy red yung kulay. Oh, ang ganda oh. Yung height ni Sir Aris 6-footer. So, pag sumakay siya dito, para lang siyang naka-sniper. So, habang hinihintay namin si Lawrence, ito na yung mga pagkain. Sisibakin na namin. Yan lang yung nakayanan na. Ito lang yung kinayanan ni Pitts. Ang sarap oh. Grabe. Yun yung salad pa oh. Uy, may pancit. Wow. Lupit oh. Asadong manok. Tapos mayroon pang special na gulaman. Yun oh, sarap. Ayun guys, pupunta na kami sa food park. Ito yung gagamitin namin. Tok-tok ulit driver si Aris. Nandito na nga pala si... I'm Lawrence Baluyot. Right. Pitts for Atsi. pabango muna. Sige. Si 5J Customs. 5J Customs. Inin nyo yun. Tumatama yung tuhod niya oh. Oo nga oh. Putulin na rin. Ano magalmat yan? Let's go! Talaga niya sa Thailand. Ayos ba yung bilis natin? Okay, okay. Kala ko pang big bike ka lang. Pantok-tok din to. So nandito na tayo sa food park guys. Napakalapit lang dun sa bahay ni Pitts. Yun yung mga nagtitinda doon. Ayun o. Nice. Uy. Daming tao. Ganyan kagandahan kapag magpapasko no. Sarap mamasyal ng ganyan no. Puro pagkain. Puro family siya kumakain. Naka tropa-tropa. Boss, ano boss?
Kumusta, boss? Sumobra sa bilis yung motor ko. Nakuwing yung mata ko. Interested ako dito kasi meron nagtitinda ng piniritong palaka. Tagal ko na rin din nakakatikim noon, kaya try natin yun. 90 pesos tax, 150 sa pakpak, 150 sa liempo. Yan ang food court. Para tayo nasa Thailand ah. Guys, oh. Yan yung usok-usok, oh. Yan ang magandang tinitignan eh. Yun, oh. Grabe, oh. Wow. Bro, ito yung Capitol. Bro, para tayo nasa Thailand ah. Boss, yung palaka. Nice. Game. Makakailan kayo? So yun, order kami ng maraming flavor. Lahat ng flavor kukunin namin para matikman lahat. Ayan. Kailan na tayo namin yan? Ito yung pugo. Ito, higad. Chicha worm. Chicha worm. Ba't ka galit? Ito. Kuto oversize. Ito, palaka. Malakan meow. Ha? Barbie. Malakan meow. Ito. Taas. Isnake. Sino unang susubo? 5J. I'm okay. I'm fine. Quinchana. Kanya-kanya na. Oh, ikaw, isa. Yan kuto oversize. Kuto pala. Oh, ikaw. Gusto, mekus. Hindi pwede. Ito. Pala, paagad Kaya pa. mamamayan tugak yan. Guys, kaya tayo. Hey! Oh, ikaw. Yan, sa Lugoso. Sarap, the best. Sarap to dito eh. Lasang melon? Oh, ito tayo. Alright. Napakanta pa yung tropa. Ayan, galingan mo ha. Para sa'yo to. Happy birthday. Meron kasing parang wish. Asan na si Lawrence? Lawrence Baluyo. Ayan o. Parang wish 107.5. Ayan o. Kakakanta si Lawrence o. Yes, 5 minutes after 8 in the evening. Kasama natin ngayon si Lawrence. Lawrence, taga saan ka? I'm from Makabebe, Pampanga. Oh. I'm together with Boss Reed, Moto Vlog. Asan si Boss Reed? Ayan po sa Hi there, Boss Reed from Reed Moto Vlog. Maraming salamat po sa Roving Radio Station. No problem, Lawrence. Maraming salamat sa inyo and of course kay Mr. Reed Moto Thank you po, Vlog. thank you. Order kami ngayon dito ng drinks namin. Dahil sa pagkanta ko. Hindi mamasada naman. Boss, magkano? Sa Fernando? Lima. Ayun po si Boss Reed. Apo. Tara po. Ayos yung food park nila, maganda. Tsaka ang daming choices. Tapos ang lapit lang along the highway. Akala ko nga nung una dun sa Simbahan ako. Akala ko nga dun sa simbahan ng Malolos, dun sa town talaga. Pero dito lang pala siya sa MacArthur Highway. Okay siya. May sobrang dami pagpipilian, kagainan, sarap. Dami pwedeng kantahan. Summerist. So yun, kami ay tutuloy na no. Time check tayo. It's 12:56 AM. Grabe, napasarap yung kwentuhan namin pero busog kami. Puro pagkain yung ginawa namin ngayon. Thank you. Alright, go. Alright, expressway. Kasabay natin si Aris. Salamat sa mga tumabas sa aking video. Pansamantala hanggang dito na lang po muna. Siyempre meron tayong auto. Tayo naman. Read for speed. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life.
time. Sumobra sa bilis yung motor mo. Nakuwing yung